napansin nilang hindi pa humihiling si Killua, at alam ni Milwaukee na hindi kailanman magsasakripisyo ng inosenteng buhay si Killua para lamang mailigtas si Gon. Pagkatapos, binuhat ni Killua si Alluka at iginiit na dapat silang pakawalan. Tumanggi si Silva at inutusan siyang gawin ang kahilingan sa loob ng silid. Walang magawa, hiniling ni Killua na patayin ni Nanaka ang kanilang ina kung hindi sila makakaalis sa bundok sa loob ng kalahating oras. Kung makakatakas sila, kailangang halikan ni Nanaka si Killua sa pisngi. Bumagsak si Kaikyo sa sahig, ipinagmamalaki si Killua sa kanyang matapang na desisyon. Sa huli, napilitan si Silva na buksan ang pinto at pinayagan silang umalis. Sa ospital, nakatanggap si Moral ng tawag mula kay Killua na nagpaalam na walang pagbabago sa kalagayan ni Gon at may ilang pamilyar na kaibigan na dumalaw. Iminungkahi ni Moral na tumawag ng isang nen-exorcist para tumulong, ngunit tiniyak ni Killua na mas sigurado at madali ang kanyang paraan, bagaman magiging mahirap makarating sa ospital. Nakipag-ugnayan si Killua kay Goto, isang senior butler, na nagbabala tungkol sa mga limitasyon ng kanilang paggalaw. Kapag umabot sa level 5 ang restriction, kung saan kailangang hulihin ang target para hindi makaalis sa estate, maaaring mahuli agad si Killua. Upang maiwasan ang komplikasyon, sinamahan sina Killua at Alluka ni Goto at Canary. Nagtanong si Goto kung bakit kailangang sumama si Canary, ngunit ipinaliwanag ni Killua na tanging isang babaeng butler lamang ang makakapagbigay ng pangangailangan ni Alluka. Habang naghahanda silang umalis, biglang dumating ang dalawa pang butler, si Sob-Oni at ang kanyang apo, si Amane. Sinabi ni Sob-Oni na iniutos ni Silva na sumama sila, nagbanta si Sob-Oni ni Killua sa paglabag sa mga patakaran, agad na pumagitna si Alluka upang ipagtanggol ang kanyang kuya, sa huli, humingi ng paumanhin si Sob-Oni. Ipinakilala ni Amane ang sarili kay Canary, habang nagsisimula namang humiling si Alluka ng kuko ni Sob-Oni. Buong pusong sumunod si Sob-Oni at sinabi kay Killua na magtatago muna siya upang maiwasan ni Alluka na humiling sa ibang tao. Tinanong ni Alluka si Killua kung galit ba ito, ngunit tiniyak ni Killua na wala siyang dapat ipag-alala. Iniwan ng grupo ang Zoldyck Estate at naglakbay gamit ang kotse. Nakakuha ng tawag si Goto mula kay Leorio. Agad na nauwi sa pagtatalo ang dalawa. Ipinabatid ng butler kay Leorio na papunta si Killua sa ospital, at sa paggawa nito, isinusugal niya ang kanyang buhay. Sinubukan ni Moral na kunin ang tawag, ngunit tumanggi si Leorio. Nang hilingin ni Goto na lisanin ang lahat ng pasyente at doktor sa ospital, maliban kay Gon, biglang sumabog sa galit si Leorio, kaya't napilitan si Moral na kunin ang telepono at alamin mismo ang sitwasyon. Pumayag si Moral at tumawag ng karagdagang tulong. Habang palis si Leorio sa ospital, sinabi niya kay Moral na may kailangan siyang asikasuhin. Sa gitna ng lecture ng Zodiacs at mga hunters, tumayo si Leorio at tinanong si Jing Freaks, bakit hindi mo pa binisita si Gon? Nang malaman ni Jing na kaibigan ni Gon si Leorio, nagpasalamat siya ngunit walang pakialam na inihabilin kay Leorio ang pag-aalaga kay Gon. Ang malamig na tugon ni Jing ay nagpagalit kay Leorio, dahilan upang suntukin niya ito. Nag-cheer ng malakas ang mga hunters na nakasaksi sa insidente. Natapos ang ika-4 na resulta ng eleksyon kung saan sina Paris Stone, Chidel, at Leorio ang nangunguna, lampas sa 95% na ang nakapagboto. Ipinakilala ni Vince ang nangungunang 16 na kandidato. Samantala, habang naglalakbay pa rin ang grupo ni Killua sa kotse, nakatanggap ng panibagong tawag si Goto at nagulat nang marinig na si Illumi Zoldyck ang nasa kabilang linya. Kinuha ni Killua ang telepono at napagtanto na si Silva ang nagpadala kina Sob-Oni at Amane upang matutunan ng tungkol sa kapangyarihan ni Alluka. Nang mabanggit ang pangalan ni Illumi, napansin ni Killua ang pagkabalisa ni Amane na nagpapatunay na iba ang hangarin ni Illumi kumpara sa kagustuhan ni Silva at Zeno na kontrolin si Alluka. Nagtanong si Illumi tungkol sa karayom na itinanim niya kay Killua noon. Sumagot si Killua na tinanggal na niya ito. Ipinaliwanag ni Illumi na bawal pumatay ng kapamilya, na nagpapahiwatig na wala ni isa sa mga Zoldyck ang tunay na nagmamalasakit kay Alluka. Naginit si Killua sa galit at hinamon ang kanyang kapatid. Natuwa si Illumi at sinabing sisimulan na niya ang kanyang plano. Biglang, sinalpok ng isang paparating na truck ang sinasakyan ng grupo ni Killua. Ang mga driver, na minamanipula ni Illumi, ay namatay. Nahulog sa bangin ang sasakyan habang pinapanood ito ni Illumi at Hisoka mula sa malayo. Inutusan ni Illumi si Hisoka na patayin ang mga butler at kunin si Alluka. Gayunpaman, nang tanungin ni Hisoka kung maaari niyang patayin si Killua, biglang nagbago ang aura ni Illumi at nagbanta kay Hisoka. Naramdaman ni Killua ang nakamamatay na aura ng kanyang kapatid at iminungkahi sa grupo na lumayo kay Illumi. Sinabi ni Amane kay Killua na siya at ang kanyang lola na si Sob-Oni ay hindi kaaway.
Ang tanging layunin nila ay tiyakin ang kaligtasan ni Killua gamit ang kanyang Godspeed na kakayahan. Humiwalay si Killua sa grupo, kasabay ng pagdating ni Hisoka upang harapin ang tatlong butler. Samantala, hinahabol ni Sub-Oni sina Killua at Oluka, habang naaaliw sa pag-iisip kung paano sana naging isang napakahusay na assassin si Killua. Nang huminto sila, tinanong ni Oluka ang kanyang kapatid kung siya lang ba ang pabigat sa kanilang pamilya. Pinalakas ng loob siya ni Killua, sinasabing hindi siya pabigat. Hinarap ni Goto, Canary, at Amane ang isang bagong dating na simpleng nagpakilala bilang isang salamangkero. Inatake ni Hisoka ang mga butler gamit ang kanyang mga baraha, ngunit dinepensahan ito ni Goto gamit ang kanyang mga barya. Inutusan ni Goto sina Canary at Amane na ipunin ang kanilang lakas at habulin si Killua, habang siya ang haharap kay Hisoka. Pinuri ni Hisoka ang lakas ng mga barya ni Goto, sinasabing mas malakas pa ito kaysa sa bala. Ipinaliwanag niya ang mga katangian ng kanyang bungee gum na kakayahan. Muling nagpaputok ng mga barya si Goto, ngunit madaling nahuli ito ni Hisoka gamit ang bungee gum. Gayunpaman, nagulat si Hisoka sa biglaang pagtaas ng lakas ng mga barya na umiikot sa kanyang mga braso habang nakakabit pa rin sa bungee gum. Napagtanto ni Hisoka ang panganib, kaya't pinalaya niya ang kanyang kakayahan at tumakas sa mga puno. Nagbigay si Hisoka ng isang bogtong kay Goto, ilang barya ang dapat kong ibalik. Ibinato niya pabalik ang mga barya kay Goto na naidepensa naman ang lahat ng pag-atake ngunit hindi napansin ang paparating na atake mula sa itaas. Pinugutan ng ulo ni Hisoka si Goto na nagpapahiwatig na ang sagot sa kanyang bogtong ay kamatayan. Gamit ang Godspeed, nais ni Killua na makarating agad sa pinakamalapit na paliparan. Hindi makasabay sa bilis niya kaya tinawagan ni Sub-Oni sina Amane at Canary. Nagbago si Sub-Oni sa anyo ng isang motorsiklo gamit ang nenang sakay nito upang pabilisin ang biyahe. Nagulat si Killua na nasundan pa rin siya ng grupo. Upang makatakas, tumalon siya mula sa daan at dumaan sa kagubatan. Sa kabila nito, mas naunang dumating sa paliparan ng grupo ni Sub-Oni kaysa kay Killua. Ipinabatid ni Amane kay Killua na nakahanda na ang isang airship, pinagalitan siya ni Killua at iniutos na maghanda ng 5 pang airship, sinunod ni na Amane at Canary ang utos, hanggang sa mapansin ni Amane na nawala na sina Killua. Natarante siya at sinisi si Canary na iginiit naman na wala siyang kasalanan kahit pa nang-aasar siya kay Amane. Sa airship, ipinaliwanag ni Killua ang sitwasyon. Sinabi niya kay Moral na ang kakayahan ng kanyang nakababatang kapatid ay maaaring magligtas kay Gon. Ngunit ang paggamit ng kakayahan ni Oluka ay maaaring magdulot ng panganib sa buong pamilya Zoldyck. Mas malala pa, maaaring patayin ng kanilang kapatid si Oluka. Nang mapagtanto nilang hindi na nila mahahabol si Killua, umasa si Illumi sa tulong ng kanyang mga kontroladong tauhan gamit ang needle. Iminungkahi ni Moral na maaaring sumang-ayon sina Terradane, Bushido-Dora, at Loop sa plano. Kalaunan, inanunsyo ni Terradane, Bushido-Dora, at Bobby Paya na kailangang mahuli si Illumi at ang kanyang mga kontroladong tauhan. Habang gumagalaw ang mga hunter at ang mga tauhan ni Illumi, hiniling ni Illumi kay Hisoka na habulin si Killua para sa kanya, na agad namang tinanggap ni Hisoka. Sa pamamagitan ng isang televised broadcast, ipinahayag ni Terradane ang kanyang interes sa muling pagbuhay ng Pure Paladin Squad, isang grupo ng elite hunters kung saan dating kasapi si Isaac Netero. Ayon kay Bushido-Dora, si Terradane ang magiging kinatawan, si Loop ang vice representative, at si Bushido-Dora mismo ang magiging kapitan ng puwersa. Nagsimulang mangalap ng boto sina Terradane at Loop para sa kandidatura ni Terradane sa Hunter Chairman election. Inanunsyo ni Terradane na ang kanilang grupo ay naghahanap ng mga hunter na may nagawang krimen. Sa resulta ng ikalimang eleksyon, nanatili si Pariston sa unang pwesto, tumaas si Terradane sa pangalawa, at bumaba sina Chidel at Leorio sa ikatlo at ikaapat na pwesto, nagbigay ng talumpati ng pagkatalo ang mga kandidato mula ikasyam na pwesto pababa. Samantala, tuwang-tuwa si Hisoka kay Illumi nang makakita ito ng mapa at nag-alok na gumawa ng kopya nito. Gayunpaman, tumanggi si Illumi, sinasabing nakakuha na siya ng isa mula sa isang tanga na sumunod sa kanya. Naalala ni Hisoka ang Pipeng Tom at itinapon ang kanyang mapa sa anino. Tinawagan ni Sub-Oni si Amane at ginamit ang kanyang kakayahang Rider's High upang habulin ang airship ni Killua, isang hunter na kontrolado ni Illumi ang nagulat sa Hunter Association na wala ng anumang galaw. Pinaghinalaan ni Bushido-Dora na ang tawag ay nagmula sa isang kontroladong hunter, habang nagulat sina Terradane at Loop nang malaman nilang ang 20 hunters na ipinadala sa lugar ay lahat na eliminate. Inanunsyo ni Bushido-Dora ang kanyang determinasyon na pumunta roon mismo upang patunayan na karapat-dapat siyang maging kapitan ng Pure Paladin Squad.
Nang tanungin ni Loop tungkol sa mga boto, nagkasundo sila na kung lahat ng available na miyembro ay pupunta, kahit wala ng bomoto mula sa mga na-eliminate, makakakuha pa rin sila ng pwesto sa top 4. Inilabas ang resulta ng ika-6 na eleksyon at nanatili ang top 4 mula sa nakaraang eleksyon. Nagmadaling dumating si Loop upang ipaalam na lahat ng pansamantalang hunters na ipinadala ay na-eliminate. Nabigla si Terra Dane sa pag-iisip na marami pang malalakas na tauhan si Illumi na tumutulong sa kanya. Tinawagan ni Killua si Canary at iniutos na maghanda ng 3 sasakyan sa paglupag ng airship. Pagkatapos, inutusan niya ang butler na si Hashita na dalhin sila ni All-Uka sa ospital, biglang huminto ang isang sasakyan at 2 kontroladong tao gamit ang needle ang humarang sa daan. Iniutos ni Killua kay Hashita na umalis agad, ngunit hindi sumunod ang butler dahil isa na rin siyang kontrolado ni Illumi. Parami ng parami ang mga kontroladong tauhan na lumilibot sa sasakyan. Habang lumalabas si Illumi mula sa anino, hiniling niya sa kanyang kapatid na ibigay si All-Uka. Tumanggi si Killua at nagtaka kung paano sila nasundan. Lumitaw si Sub-Oni at ipinaalam kay Killua na nahulog na siya sa patibong ni Illumi at pinapanood sila ng kanilang ina, si Kaikyo, gamit ang kanyang scope. Posibleng tumutulong din si Milwaukee sa pamamagitan ng pagbibigay ng feedback kay Illumi. Kahit na napansin ni Sub-Oni na siya ay binabantayan, hindi niya matanggal ang scope dahil ito ay direktang utos mula sa kanyang superior. Biglang hiningi ni All-Uka ang kuko ni Sub-Oni at agad itong sumunod. Gayunpaman, makikitang hindi natuwa si Illumi kay Naneka. Tahimik na nag-wish si Killua, nag-isip si Hisoka kung papatayin ba niya si All-Uka at makuha ang galit ni Killua o hayaan siyang mabuhay, iligtas si Gon, at gawing kaaway si Illumi. Tinanong ni Illumi si Killua kung papatayin ba siya nito para mailigtas si Gon. Habang umiiyak si Killua, hiniling niya kay Naneka na pagalingin ang kamay ni Sub-Oni. Ipinaliwanag ni Killua na si Naneka na ang pagpapagaling ay nangangailangan ng maraming enerhiya, at pagkatapos nito, bumalik si All-Uka sa kanyang normal na anyo at nakatulog sa mga bisig ni Killua. Nagbanta si Killua kay Illumi dahil sa pagtawag nito kay All-Uka bilang isang kasangkapan, kaya't napilitan si Illumi na umatras. Aminado si Illumi na may paraan upang pagalingin si Gon nang hindi nalalagay sa panganib si Killua. Ngunit hanggat hindi isiniwalat ni Killua ang lahat ng nakatagong mga alituntunin, hindi kailanman magiging malaya si All-Uka mula kay Illumi. Sa wakas, nagkasundo sila at nagpatuloy sina Killua at All-Uka patungo sa ospital. Samantala, inihayag ni Terra Dane ang pagkamatay ni Bushai Dora, kasama ng mahigit 100 hunter na ipinadala upang tugisin si Illumi. Habang humihingi ng mas maraming boto mula sa mga hunter, palihim na pumasok si Hisoka sa silid ni Terra Dane at pinaslang ito. Matapos malis si Terra Dane, ang resulta ng ika-6 na eleksyon ay naglagay kay Paris Stone sa unang pwesto, si Leo Ryu sa ikalawa, at sina Chidel at Mizystem sa ikatlo at ika-4 na pwesto. Ang eleksyon ay magpapatuloy na lamang sa 4 na natitirang kandidato sa punong tanggapan ng Hunter Association. Hinarap ni Chidel si Jing Frakes, nalaman niya na balak ng umalis ni Jing at tinanong ito tungkol doon. Pabirong ipinaliwanag ni Jing na sumali lang siya sa eleksyon para sa saya, at ang pagkakatanyag ni Leo Ryu ang isa sa pinakamalaking tagumpay niya. Binanggit din ni Jing na plano niyang bumoto kay Chidel na agad naman siyang inakusahan ng pagkakaroon ng kakayahan na manipulahin ang eleksyon sa pamamagitan ng pagkuha ng boto mula sa Zodiacs at mga taga-suporta ni Terra Dane. Nagkibit-balikat si Jing at misteryosong binanggit ang X-Day. Dahil wala nang ibang pagpipilian, humingi si Chidel ng payo kung paano talunin si Paris Stone. Ipinaliwanag ni Jing na para matalo si Paris Stone, kailangang maunawaan ni Chidel kung paano mag-isip ang kanyang kalaban. Idinagdag niya na pagkatapos mamatay si Chairman Netero, mahigit 100 airship mula sa Hunter Association ang pumunta sa Republic of East Gorto at kinuha ang 5,000 cocoons. Hinala ni Jing na ang mga cocoon ay napisa na at balak ni Paris Stone na gamitin ang mga ito sa pagtatapos ng Hunter exam. Kinabukasan, nagsimula na ang ika-8 eleksyon para sa ika-13 chairman ng Hunter Association. Kasabay ng pagbanggit sa mga alituntunin ng asosasyon, muling pinangasiwaan ni Pion ang kaganapan at inanunsyo na magsisimula na ang mga talumpati. Hinimok ni Botho ang iba pang mga hunter na bumoto kay Chidel, habang si Champet naman ay nagsabing wala siyang pakialam at binigyan pa ng babala si Jing na ang takot nito ay kitang-kita habang iniaalok ang kanyang baraha. Samantala, dumating na sina Killua at All-Uka sa ospital kung saan nagpapahinga si Gon. Naroon na rin ang ilang kaibigan nila, kabilang sina Pom, Knuckle, Millie Oren, Ikalgo, Hanzo, Bisky, Melody, at Morel. Balik sa hall ng eleksyon, inanunsyo ni Pio na walang hunter ang maaaring umalis hanggat hindi natatapos ang eleksyon. Sa 4 na natitirang kandidato, unang nagsalita si Mizystem.
Nagbigay siya ng nakaka-inspire na talumpati at hinimok ang mga hunter na bumoto kay Cheadle, umaasang matatalo na nito si Pariston. Sumunod si Cheadle, ngunit sa ikinagulat ng lahat, inendorso niya si Leo Rio bilang susunod na chairman. Nagulat ang lahat ng naroon, kabilang sina Miss System, Pariston, at Jing. Sumalang naman sa entablado si Leo Rio, bagamat inamin niya sa sarili na hindi pa siya handa, tapat niyang sinabi na nais niyang gawing pribadong pagmamayari ang Hunter Association at ang una niyang gagawin bilang chairman ay ang iligtas si Gon. Tungkol sa kanyang kawalan ng magawa para kay Gon ay nagbigay sa kanya ng matinding suporta mula sa mga hunter sa loob ng silid. Pagkatapos ng malakas na palakpakan, si Pariston naman ang sumalang upang magbigay ng kanyang talumpati. Tiwala si Cheadle na si Leo Rio ang magiging susunod na chairman. Samantala, nagising na si Alluka sa ospital, ipinaliwanag ni Killua na may kaibigan siyang may sakit at nais niyang pagalingin ito. Nang tumanggi si Alluka na mag-transform kay Naneka, tiniyak ni Killua sa kanya na palagi silang magkasama anuman ang mangyari. Samantala, pinag-iisipan ni Illumi ang kapangyarihan ni Alluka at natuklasan niya na ang mga alituntunin ni Naneka ay hindi naangkop kay Killua. Sinabi ni Sub-Oni na ang ambisyon ni Illumi na kontrolin ang kanyang mga kapatid ay napakasama at lumiliis sa landas ng isang tunay na mamamatay tao. Hiniling ni Killua kay Naneka na ibalik si Gon sa normal at sumang-ayon si Naneka.